sa lahat. Naaresto namin kayo sa kasong human trafficking. Dalawang babaeng sangkot sa pambubugaw ng minor de edad online arestado. Ang mga salarin, mismong ina at tiyahin ng batang babae. Ibinebenta umano ng mga salarin ang malalaswang larawan at video ng bata sa mga dayuhan. Ang iba pang detalye sa krimeng yan, maya-maya lang. Live mula sa himpilan ng News 5. Simulan na ang balitaan. Dito sa Frontline Pilipinas. Magandang gabi Pilipinas, ika-27 araw ng Hunyo taong 2024. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Narito na mga frontline na balita. Chinese national na si Guo Huaping at suspended Bamban Mayor Alice Guo, kumpirmadong iisang tao lang ayon sa National Bureau of Investigation. Dating Police Chief Senator Bato de la Rosa inaming may human rights violation sa ilalim ng giyera kontra droga noong nakaraang administrasyon. Pero may paglilinaw. Dating Pangulong Rodrigo Duterte hindi raw dadalo sa pagdinig ng Kamara sa kanyang madugong drug war. Pagkuyog ng China Coast Guard sa mga Pilipinong sundalo sa Ayungin Shoal, sinadya at iligal ayon na mismo kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya panahon na raw para gumawa ng ibang hakbang ang bansa, hindi lang maghain ng diplomatic protest. PBBM naniniwalang buo pa rin ang unity team sa kabilayan ng pagbitiw ni Vice President Sara Duterte sa kanyang gabinete. Depende kung saan siya papanig, that will determine whether or not that will be the biggest change in the unit team. Babae sa Cagayan de Oro City, hinostage ng lalaking problemado sa kanyang utang. Tatlong magkakaibigan nang hold up at nagnako pa ng motorsiklo para raw magkaroon sila ng pera panghanda sa birthday ng isa sa kanila. Sa pool sa video, rider at kanyang sakay sumalpok sa truck sa Plaridel, Bulacan. Sa Frontline Showbiz, dating driver ni Bea Alonzo nagsampa ng patong-patong na reklamo laban sa aktres ayon sa columnist na si Christopher Min. At petsa ng pilot episode ng TV5 comeback ni Kuya Will na Will to Win, inanunsyo na. Peking Pilipino, yan ang lumalabas sa pagsusuri ng National Bureau of Investigation nang kumpirmahin ito na si Bamban Mayor Alice Guo at ang Chinese na si Guo Huaping ay iisa lang. Napatulayan niya ng NBI sa fingerprint ng dalawa. Nasa frontline ng balitang yan si Ria Fernandez. Ito si Guo Huaping, ang sinasabing Chinese identity ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na itinanggi na noon ng alkalde. Para mapatunayan, isinailalim ng NBI sa analysis ang fingerprints ni Mayor Guo at Guo Huaping. Ngayong araw, lumabas ang resulta. Kumpirmado, iisang tao sina Mayor Guo at Guo Huaping. Ayon kay Senator Risa Ontiveros, totoo ngang walang sikretong hindi nabubunyag. Peking Pilipino raw si Mayor Guo, aka Guo Huaping. Isa siyang Chinese na nagtatago sa pagka-Pilipino para mamahala sa mga krimeng ginawa ng Pogo. Ito raw ang pinakamatibay na ebidensya para palayasin sa pwesto ang suspendidong alkalde. Sa harap ng mga nabulatlat na yaman at ari-arian ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa mga nagdaang pagdinig ng Senado, pinaplansya na ngayon ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang pagsasampa ng kaso laban sa alkalde ayon kay Senador Sherwin Gatchalian. Ang target nila in 2 weeks, ang magiging cases nila against Alice Guo and the other personalities will be money laundering. So, in other words, may nakita silang evidence, very strong evidence na may money laundering involved. Idinadawit ang alkalde na may koneksyon daw sa proseso para matuloy ang operasyon ng ni-raid na Pogo Hub sa Bamban Tarlac na pugad ng ilegal na aktibidad. Ayon pa kay Gatchalian, ipit na ngayon si Mayor Guo lalo't kinumpirma rin ng AMLAC kahapon sa pagdinig na idineklara pala ng alkalde sa kanyang mga bank account ang Chinese na si Wen Yilin bilang kanyang ina. That corroborates with the story ng mga taga Valenzuela na pinapakilala si Wen Yilin or Winnie Lin as her mother, and also tugma yun sa BOI records na si Wen Yilin
dineclare niya yung kanyang mga dependent children. Isa doon yung dependent daughter niya na si Guo Huaping. Wala nang lusot. Airtight na ito. Nabunyag din sa Senado ang isa pang Alice Lialgo base sa ipinesentang NBI clearance sa pagdinig sa Senado kahapon. November 3, 2005, na-release ang NBI clearance ng isa pang Alice Go. Ilang araw lang yan bago naghain ng delayed registration ng birth certificate si Mayor Go. Ayaw munang magkomento ng kampo ng alkalde sa panibagong ebidensyang ito laban sa kanyang pagkatao. Pero hamon nila, kung gagamitin nila yan sa proper forum, edi magkakaroon kami ng pagkakataon na ma-scrutinize yung mga documents na yan. Malay mo, siya ba talaga yun? pumalag din sila sa planong pagpapakansela ng birth certificate ng Mayora. Una, yung mali-maling entry sa birth certificate, hindi naman iba yan eh. May mga ganun. Pero ang ibig ko sabihin, kung may mali doon sa birth certificate, kinokorek yan. May proseso tayo sa husgado dyan. Ang point lang, kung yan ang magiging basihan para tanggalan mo ng citizenship ang isang tao, parang unfair masyado yan. Na-question ang citizenship ng alkalde dahil sa hindi magkakatugmang testimonya sa Senado. Pero dati nang iginiit ni Mayor Go na Filipino siya at hindi espiya ng China. Muli ring nagpatutsyada ang kanyang kampo sa patuloy na pagbusisi sa kanyang pagkatao at sa di umano'y koneksyon niya sa mga na-raid na pogo sa Tarlac at Pampanga. Sa ngayon, publicity pa lang yan, trial by publicity nangyayari sa mata ng social media at sa mata ng bayan, guilty na talaga si Mayor. Pero iba naman ang usapan kung husgado ng pinag-uusapan natin. Doon ang umaasa. Banat naman ni Gatchalian, dumalo na lang sa susunod na pagdinig ang suspendidong alkalde para sagutin ang lahat ng aligasyon, kabilang ang relasyon niya sa isang Cassandra Ong na sinasabing nasa likod ng na-raid na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Kung hindi siya pupunta, mag-i-issue ng warrant na para physically aarestuhin siya at dadalhin sa Senate. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Kaugnay na balitang yan, sinabi ni Solicitor General Medardo Guevara na importanteng ebidensya ang resulta ng fingerprint matching ng NBI para sa co-warrant to case laban kay Mayor Alice Go. Mapapabilis daw nito ang proseso sa kaso para i-disqualify na si Mayor Go sa paghawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Isa sa mga kwalifikasyon sa public office ay ang pagiging isang Pilipino. Arestado ng National Bureau of Investigation ang isang ina at tiyahin na nagbebenta ng malalaswang pictures at videos ng sariling anak. Ang kanilang mga customer, mga dayuhan. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Sa video na ito, makikitang palabas ng building ng isang babae habang may nakahawak sa kanyang isang batang babae. Nakasunod sa kanila ang dalawang lalaki na matutukoy agad ng mga foreigner. Maya-maya, lumapit na silang apat sa isang puting van kung saan sinalubong sila ng isa pang dayuhang lalaki. Hindi kita sa video pero isinakay umano sa van ang batang babae. Ito ang naging hudyat para sundan na sila ng mga operatiba ng National Bureau of Investigation Human Trafficking Division. Ikaw yung nanay ng bata, di ba? So NBI kami na-aresto namin kayo sa kasong human trafficking. Kayo po ay may karapatang manahimik o magsawalang tibo. Entrapment operation na pala ito laban sa mga umunoy nagbebenta online ng malalaswang pictures at videos ng mga menor de edad. Ang suspect, ang mismong ina ng bata, nakasama niya papunta sa van at ang tiyahin ng bata nakasamang naaresto sa loob ng sasakyan. Engage in selling live and recorded sex video content. From Nabotas po, dinala po yung bata sa Quezon City para mag-perform ng live sex video po sa harap ng foreigner. Marami daw pong utang yung mother, kaya ginagawa ito. Parang ginagawa nilang hanap buhay. Ikinasa ang operasyon matapos makatanggap ng tip mula sa isang non-government organization na nagmamonitor ng mga human trafficking activity. Matagal ding minanmanan ng mga sospek hanggang sa ikinasa na ang pain kung saan nagkunwari ang inang operatiba bilang customer. Sa isang online messaging app nangyari ang transaksyon. May mga dayuhan ding nagsilbing asset at nagkunwari rin bilang katransaksyon ng mga sospek. Base sa investigasyon, mga foreigner ang pinagbibentahan ng mga sospek ng mga malalaswang larawan at video. Yung nanay ay ibinebenta yung picture ng kanyang anak sa foreigner ranging from 25,000 pesos per show. And this started when the child was still 5 years old.
Ngayon, ang child ay 11 years old na. Alam po kasi nilang nationality nung nagkikipag-transact sa kanila is American. Kanina iniharap ng NBI sa media ang dalawang suspect na nakaharap sa reklamong paglabag sa Expanded Anti-Trafficking in Persons Act, Anti-Online Sexual Abuse Law at Special Protection of Children Against Abuse Law. Hindi na po magsasalita. Pero alam niyo kung masama yung ginagawa niyo sa anak niyo, ma'am? Opo. Hawak na ng Social Welfare Department ang batang na-rescue. Aminado ang NBI na dahil sa pagiging accessible ng social media, naging pugad na rin daw ito ng mga illegal na aktibidad tulad ng human trafficking. Marami nangyayaring ganyan. Lagi nga ang dahilan ay kahirapan. Pero hindi natin tino-tolerate yan sa ating society. Para sugpuin ang online human trafficking, plano ng NBI na magdagdag pa ng mga IT experts sa kanilang hanay na susuyod sa cyberspace. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Sinusuri na ng mga eksperto ang mga dokumentong nakita sa sunog na sasakyan ng nawawalang beauty queen na si Geneva Lopez. Posibleng makasuhan ang mga huling nakitang kasama niya kung mapapatunayang sadyang sinunog ang SUV. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Kuha ang mga larawan na ito noong June 21, alauna ng hapon sa Angeles City, Pampanga. Makikita ang SUV na sinakyan ng nawawalang beauty pageant contestant na si Geneva Lopez at boyfriend niyang si Yitzhak Cohen. Papunta sila noon sa Subic Clark Tarlac Expressway. Bandang alas 3 ng hapon nang sunod na makita ng ilang residente ang sasakyan sa Tarlac City. Doon sinilip na magkasintaan ang kanilang binibiling lupa kasama ang dalawa pang sasakyan at ang kausap na middleman. Alas 4 ng hapon na makitang umalis sa lugar ng sasakyan. Magmula noon na hindi na makontak ang magkasintahan. Alas 2 na madaling araw noong Sabado nang sunod na makita ang SUV ni na Lopez at Cohen sa barangay Cristo Rey sa Capas, Tarlac. Nasusunog na ito. Pinakamalaki ang apoy sa bandang driver's seat ng SUV. Ayon sa mga pulis, nag-alala pa ang kumukuha ng video na baka may tao sa loob ng sasakyan. Pero sa pagresponde ng BFP, walang nakitang tao sa loob. Nakakuha ng mga sunog na papeles ang BFP na may kinalaman sa bentahan ng lupa. Sinusuri pa rin ito ng mga eksperto hanggang ngayon, kasama ang iba pang ebidensya. Ay doon sa mga nakuha naming mga ebidensya, mga debris ng mga papel, kaya yun yung mga pinadala namin for laboratory. Malaki ang epekto ng resulta ng pagsusuri sa magiging direksyon ng kaso. Ang resulta ng lab test sa mga na-recover na ebidensya ng BFP sa nasunog na SUV ang magpapabago raw sa takbo ng investigasyon ng PNP dito sa Capas, Tarlac. Kapag nalamang arson o sadyang sinunog ang SUV, maaari na raw kasi magsampa ng krimen na kaso ang PNP at BFP para sa mga taong huling nakasama ng nawawalang magkasintahan. Sa pagsusuri sa mga kuha ng CCTV, nakita ng mga pulis ang isa pang sasakyan na nagbistulang backup car sa SUV bago ito nasunog. Ito ngayon ang hinahanap ng Capas Police sa San Jose, Tarlac. Napagalamang peke ang plakang gamit nito. Ito bang mga nakita natin dun sa mga CCTV na hawak natin at review, ito ba ay kasama o nakasabay lang nung time na dumaan itong mga sasakyan natin? Patuloy pa rin ang paghahanap sa magkasintahan at mananatili pa rin silang missing persons. Nakipagtulungan naman ang Embahada ng Israel sa ating mga otoridad. Kumpiyansa raw sila mareresolban ng pulisya at pamahalaan ang kaso. Umaasa rin sila matatagpuan din si Cohen sa maayos na kondisyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Mismong si Senador Ronald Bato del Rosa na ang umaming merong mga paglabag sa karapatang pantao nung kasagsagan ng war on drugs ng nakaraang administrasyon. Sa kabila niyan, hindi naman daw takot umarap sa korte si dating Pangulong Rodrigo Duterte pero hindi raw siya sisipot sa pagdinig ng Kamara. Nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. Hindi po sinabi na walang nangyayaring human rights violation during the war on drugs. Aminado tayo dyan na mayroong mga kaso na talaga na-violate yung right ng tao. Sa bibig na mismo ni Senator Bato de la Rosa nang galing na meron ngang mga kaso ng human rights violation sa kasagsagan ng war on drugs. Si de la Rosa ang nagsilbing hepe ng Philippine National Police sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Pero paglilinaw ng senador, dapat magkakahiwalay na imbestigahan ang mga kaso. Kasi kung wala, dapat hindi nakakasuhan yung mga pulis na gumawa ng kalukuhan. Kasi kung wala,
dapat walang pulis na yun na konbikto, nakasuhan, na konbikto, na kulong. So meron talaga, meron. Kaya nga dapat imbestigahan individually bawat kaso. Kasalukuyang iniimbestigahan ng House Committee on Human Rights ang extrajudicial killings noong drug war. Balak ng imbitahan dyan sila De La Rosa at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero sabi ni De La Rosa, hindi siya pupunta kung hindi dadalo si Digong. Pero kahit si Digong, hindi rin naman daw haharap sa kamera. Ayon kay dating presidential spokesperson Harry Roque, hindi takot si Duterte na harapin ang lahat ng nag-aakusa sa kanya sa alinmang korte dito sa Pilipinas. Makikipagtulungan lang daw ang dating Pangulo kung mga Pilipinong prosecutor ang magsasagawa ng proceeding. Pero naniniwala raw si Duterte na hindi ang kamera ang tamang forum para mag-imbestiga laban sa kanya. Ayon naman kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi mababago ang posisyon niya sa pag-iimbestiga ng International Criminal Court o ICC sa drug war. Pero paglilinaw ng Pangulo, kalaban man o hindi ang mga Duterte, hindi raw kailangang manghimasok ng ICC dahil gumagana naman daw ang hustisya sa bansa. Maybe this is something we should show the ICC. Tignan mo, our judiciary is working properly. All our investigative services are working properly. Eto naman. And former Senator El De Lima has been acquitted. I don't. What further comment can there be? Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Tila pinagkibit-balikat lang ni Pangulong Bongbong Marcos ang posibleng pagtakbo sa Senado at pagpronta ng mga Duterte bilang oposisyon. Iginit din niyang buo pang unity team at bukas pa rin daw sila kung gustong sumama ni Vice President Sara Duterte. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. It's a free country. They're allowed to do whatever it is they want. Ito ang tugon ni Pangulong Bongbong Marcos sa balitang tatakbong senador, ang mag-aamang Duterte, na sina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Davao City 1st District Congressman Paulo at Davao City Mayor Baste Duterte. Ayon pa nga kay Vice President Sara Duterte, may plano rin daw patakbuhin sa pagka-presidente si Baste sa 2028. Pero para kay PBBM, masyado pang maaga para pag-usapan yan. May pang mangyayari between now and 2028. And the only real situation will become clear in October sa filing. Hindi na bago ang pagiging kritiko ni Mayor Baste na ilang beses na ring binanatan si Pangulong Marcos sa mga prayer rally nila. Siya rin ang nanawagan noong Enero kay PBBM na bumaba na sa pwesto. Kaya kasabay ng pagbibitiw ni VP Sara sa gabinete, ang mga Duterte ngayon ang ipinopronta ng ilan bilang bagong oposisyon. Pero kahit tila mas lumalim na ang lamat sa relasyon ng mga Marcos at Duterte, iginiit pa rin ng Pangulo na buo pa rin ang unity team. The unity team is still there, and if you look at the structure of the parties that ran together in the last election, that really hasn't changed. Kung titingnan ngayon ang mga partidong pumirma ng alyansa sa bagong unity para sa 2025 elections, tanging Partido Federal ng Pilipinas ni PBBM at lakas CMD ni House Speaker Martin Romualdez ang natira. Hindi na sumali ang hugpong ng pagbabago ni VP Sara at puwersa ng masang Pilipino ni dating Pangulong Joseph Estrada. Pinalitan sila ng Nationalist People's Coalition na partido naman ni dating Senate President Tito Soto. Paglilinaw naman ng Pangulo, bukas pa rin ang unity team kay VP Sara. Pero depende raw ito sa magiging desisyon sa politika ng Vice Presidente. Depende kung saan siya papanig. That will determine whether or not that will be the biggest change in the unit team. Na kung mawala sa unit team si Inday Sara, yun ang pinakamalaking change kung sakali man. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Kambyo tayo sa police report. Hindi happy ang birthday ng isang lalaking inaresto dahil may tinangay na motorsiklo sa Quezon City. Palusot niya at ng dalawa pa niyang kasabwat, nagnakaw sila para may panghanda sa birthday. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Sa kulungan nag-birthday ang 30 anyos na si alias Aljon. Hindi naman siya nag-iisa dahil kasama niya ang mga kaibigang sina alias Mark at alias Ronel. Sila ang itinuturong suspect sa pang-hold up at pagdanakaw ng motorsiklo ng isang motor taxi rider sa Barangay Bagbag, Novaliches, Quezon City. Kwento ng biktima na si Anthony,
Pauwi siya galing sa lugawan ng gitgitin ng 3 lalaking sakay ng isang motorsiklo hanggang sa hinold up na ang biktima. Tinutukan po kami ng baril. Nung nakuha po yung wallet ko na walang laman, ibinalik po sa akin, tapos pinilit gagawin yung motor. Agad namang nagpasaklolo sa mga pulis si Anthony. Kaya noong araw na yun, natuntun din agad si alias Mark. Nakuha sa kanya ang motor na ginamit sa pagnanakaw. Napag-alamang nakaw rin pala ang motorsiklong iyan. Sunod namang nahuli sa follow-up operation sina alias Aljon at alias Ronel. Nabawi naman sa kanila ang motorsiklo ni Anthony. Bukod dyan, nakuha naman kay alias Aljon ng isang sumpak o improvised gun na kargado ng mga bala. Ayon sa mga pulis, modus ng magkakaibigan ang pagnanakaw ng motor. Dati na rin daw nakulong ang mga suspect sa iba't ibang kaso gaya ng sugal, illegal na droga at physical injury. Sa huli, umamin din si Aljon sa pang-hold up. Ang idinahilan niya kaya niya raw nagawa ang krimen. Birthday ko lang po kasi kailangan na ng pera. Birthday niya daw po. Wala daw po kasi siyang panganda. Pero kahit umamin na ang dalawa, todo tanggi pa rin si alias Mark. Hindi po yung totoo. Ano totoo? Kumain na po kami yung lugaw. Nahaharap ang mga suspect sa reklamong pagnanakaw, paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at 2 counts ng new anti-carnapping law. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Sinimulan ng planuhin ng lokal na pamahalaan ng Valenzuela ang pag-ayos sa kalsada nilang Takaw Aksidente. Bukod kasi sa blind spot ang lugar, sira-sira pa ang mga traffic signage rito. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Sa kuha ng CCTV sa kanto ng C5 Service Road at Santolan Street sa Barangay General Tiburcio de Leon sa Valenzuela, makikitang nagkasalubong ang isang motorsiklo at MPV. Hindi na nakapagpreno ang 2 sasakyan hanggang mauwi sa banggaan. Sa lakas ng pagkakasalpok, tumilapon ng rider na agad namang tinulungan ng isang lalaki. Bago pa ito, may iba pang nadisgrasya sa kaparehong lugar, gaya ng jeep na ito na muntik namang salpukin ang nakasalubong na motor. Sinubukang umiwas ng rider kaya natumba siya at dumosdo sa daan. Ang sasakyang ito naman, muntik ding mabangga ang isang motor. Mabilis ang dating niya pero mabutit nakaprenong driver kaya naiwasan ang disgrasya. Ang mga ganyang aksidente halos lagi na raw nangyayari. Accident-prone area raw talaga ang naturang intersection dahil blind corner na nga ang junction ng C5 Service Road at Santolan Street may nakaharang pang hagdanan ng tulay. Kung talagang hindi mo kabisado yung daanan na yon, mabubulaga ka talaga na mayroon palang kalsadang secondary road doon. Ayon sa mga otoridad, may mga traffic sign naman sa lugar. Yun nga lang, kung hindi natatakpan ng halaman, sinira naman daw ito kaya nagkandak kulang-kulang ang mga letra. Naharangan din daw ang signage ng footbridge sa lugar. Ipinakita ng News 5 ang video ng mga nangyaring aksidente sa grupong Partnership for Enhanced Road Safety. Ayon sa Executive Director na si Attorney Alex Abaton, lumalabas na blind corner nga ang nasabing junction. Mas mainam daw na alisin na lamang ang mga sira at nakakalitong signage at mag-deploy na lang din ng traffic enforcer. Pero para mas makaiwas sa disgrasya, pinaka-epektibo pa rin daw kung paiiralin ng mga motorista ang disiplina. Dapat ang sistema ng mga motorista dyan, see to it na nagmi-minor. Meaning, bago kumanan yan or bago kumaliwa, in any intersection, dapat lagi tayo nag-iingat. No? Ibig sabihin yung defensive driving. Sa pag-aaral nga ng grupo, lumalabas na kulang ang kaalaman ng mga motorista pagdating sa traffic rules, regulations at etiquette sa daan. Ang isa sa rason is yung behavioral ng driver. Pangalawa, yung talaga meron tayong tendency na hindi tayo sumusunod sa mga batas trapiko. No? So, edukasyon pa rin yung susi para magkaroon tayo ng mas disiplinadong mga motorista. Nakarating naman na sa lokal na pamahalaan ng Valenzuela ang mga aksidente sa lugar. Naglatag na rin sila ng plano para maiwasan ang disgrasya. Kasama sa gagawing improvement ang pagpipintura ng intersection box, pagtatayo ng mas maraming traffic signs sa paligid at paglalagay ng 3 rumble strips. Medyo malaking bagay kasi yung rumble strip, instead na magmatulin yan, ma-aware yung ating mga motorista, lalo yung single motorcycle, kasi parang matatagtag sila. At the same time, advise sila to slow down. Inaasahang matatapos ang mga safety measure installation ngayong linggo. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Susunod, pag-ain ng diplomatic protest laban sa mga pangaras ng China Coast Guard, hindi na sapat ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasunod ng kaliwat ka ng mga aksidente sa karera, organizers ng sikat na Boss Ironman Motorcycle Challenge ginisa sa kamera.
Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nagsalita na si Pangulong Bongbong Marcos 10 araw matapos ang pangaras ng China Coast Guard na nauwi sa pagkaputol ng daliri ng isang sundalo sa Ayungin Shoal. Kahit hindi raw may tuturing na armed attack ang nangyari, hindi na raw sapat ang paghain lang ng protesta ng gobyerno. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Alili. Sinadya at iligal. Ganyan inilarawan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagkuyog ng China Coast Guard sa mga Pilipinong sundalo sa Ayungin Shoal noong June 17. Sa unang pagkakataon, nagsalita ang Pangulo tungkol sa nangyaring insidente mahigit 1 linggo ang nakalipas. Pero kahit may Pilipinong sundalong nasaktan, sabi ni Pangulong Marcos, hindi pa raw ito maituturing na armed attack. It's not armed. Walang pumutok. Sir, bakit Hindi tayo tinutukan ng baril. But it was a deliberate action to stop our people. But in the process of that, kinuhanan tayo. They boarded a Philippine vessel and took the equipment from that Philippine vessel. Tingin naman ng Pangulo, may iba pang pwedeng gawin ng pamahalaan bukod sa paghahain ng diplomatic protest laban sa ginagawa ng China. We have over 100 already protests. We have already made the similar number of demarches. So we have to do more than just that. Kasi papatawag natin yung ambassador, sasabihin natin itong posisyon namin, hindi namin gusto yung nangyari. And that's it. But we have to do more than that. So we are. Hindi na idinetalye ng Pangulo ang mga ginagawa nila ngayon. Pero ilang beses na raw nilang ipinatawag si Chinese Ambassador Wang Shilian tungkol sa panghaharas ng China sa West Philippine Sea. Sigurado raw si Pangulong Marcos na malinaw kay Wang at sa China ang pag-alba ng Pilipinas sa pambubuli nila. Nagpaliwanag din si Pangulong Marcos sa magkakaibang pahayag ng ilang opisyal ng gobyerno tungkol dito. Unang sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na misunderstanding ang naging aksyon ng China sa Ayungin. Pero makalipas ang ilang araw, kinontra ni Defense Secretary Gilbert Chodoro si Bersamin at iginiit na deliberate act o sinadya ng China ang marahas na komprontasyon. Because nung una, hindi tinitignan pa lang namin yung data. Baka nagkamali lang. Pero mula nung napunta ako sa Westcom at nakausap ko si Admiral Torres, lahat na pati na yung mga seaman, sinabi ko ano ba talaga nangyari, maliwanag, hindi misunderstanding. Naghain na ang Department of Foreign Affairs ng note verbal para iprotesta ang ginawang pagkuyog ng China Coast Guard sa mga Pilipinong sundalo noong June 17. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Kasunod pa rin ang panghaharas ng China sa ating bansa, palalakasin pa ng Amerika at Pilipinas ang kanilang alyansa. Yan ang tiniyak ni US Defense Secretary Lloyd Austin at Defense Secretary Gibo Chodoro sa isang phone call. Kasama raw dyan ang pagpapaigting ng information sharing at pagtulong sa pagpapalakas ng kakayahan ng Armed Forces of the Philippines. Muling giniit ni Austin na ironclad ang commitment ng Amerika na depensahan ang Pilipinas at sovereign rights dito. Papangalanan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang bagong kalihim ng Department of Education bago matapos ang linggo. Ayon sa Pangulo, kailangan makahanap kaagad ng kapalit ni Vice President Sara Duterte. Marami raw trabaho na kailangan tapusin sa DepEd, kaya hindi pwedeng mabakante ng matagal ang posisyon ng kalihim. Hindi na sinabi ni PBBM kung ilan o sino-sino ang pinagpipilian niya. Pero tiniyak niyang kwalipikado at sapat ang kakayahan ng susunod na DepEd Secretary. We cannot just leave it like that na nakatiwangwang dun sa na walang secretary. Kaya minamadali ko lahat. Sinasabi ko, bigyan niyo ako ng maraming pangalan. So, what do we need? We need an educator? Do we need an administrator? Do we need an accountant? What do we need? And that's what we're trying to determine right now. Sa July 19, epektibo ang pagbitiw ni VP Sara bilang DepEd Secretary.
Pero tumanggi na ang Pangulo na pag-usapan ang dahilan ng pagbibitiw ng kanyang Vice President. She didn't give any reasons. I asked her if there were any particular reasons why she has chosen to resign from the Department of Education and from the NTF-ELCAC. And she said, wag na lang natin pag-usapan. So I did not force the issue. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga rumaratsyadang showbiz balita ngayong Huwebes. Patong-patong na reklamo raw ang isinampa sa Department of Labor and Employment ng dating driver ni Bea Alonzo. Ayon po yan sa columnist na si Christy Fermin. Sa kanyang programang Christy Ferminit, ipinakita ni Fermin ang kopya ng sinasabing reklamo ng dating driver ni Bea na si Efren Torres de los Reyes Jr. Kabilang sa mga inireklamo ni Reyes ang hindi umano pagbabayad ng aktres ng night shift differential pay, overtime, holiday, 13th month at separation pay. Nabanggit din sa dokumento ang umano'y pangaharas at pangmamaltrato sa dating driver. Wala pa pong tugon dito si Bea. Sa July 3, nakatakdang magharap sina Bea Alonzo at Reyes para pag-usapan ang reklamo. Si Bea Alonzo po ay kailangang kumilos para dito dahil isa pa lamang ito isa pa lamang itong ang balita kasi natin merong susunod pa, di ba? Eto pa nga, kasado na ang araw ng pagbabalik sa TV5 ni Kuya Willie Revillamin. Sa July 14 na, alas 4 ng hapon, ang masayang Welcome Back Party. Linggo po yan at sakto sa Family Day. Kinabukasan, July 15, Lunes hanggang Biyernes, mapapanood na ang bagong pangmalakasang game show ng bayan na Will to Win. Tuwing 5 p.m. bago po mag-Frontline Pilipinas dito sa TV5. Ipalalabas din ang programa sa Buko at Sari Sari Channel with catch-up episodes pa sa RPTV at 1PH. Eto pa pong matindi, tuloy-tuloy ang pamamayagpag ng karera ng Nation's girl group na BINI na ngayon most searched musical act sa YouTube Philippines. Ayon po yan sa latest data ng Google Trends. Naungusan ng BINI ang mga global superstar na sina Taylor Swift, Beyonce at Sabrina Carpenter. Ang good news na ito sumabay sa pagsampa sa 7 million ng kanilang monthly listeners sa Spotify. Bukas, aarangkada ang sold-out 3-night solo concert ng BINI sa New Frontier Theater. Susundan naman yan ng kanilang Abay World Tour. Congratulations, BINI! Susunod, mga namerwisyong residente sa Wata Wata Festival sa San Juan, pananagutin daw ng lokal na pamahalaan. At ilang bahagi ng Metro Manila at Cavite nakaramdam ng pagyanig sa lindol sa Occidental Mindoro. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jig Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Pinag-aaralan ng organizers ng sikat na Boss Ironman Motorcycle Challenge na ihinto na ang taunang event. Kasunod yan ng mga aksidente na kinamatay ng ilang nadamay at hindi naman kasali sa karera ngayong taon. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Humaharurot na mga motorsiklo. May nag-overtake pa sa puting van, nag-counterflow pero sumalpok sa kasalubong na motorsiklo. Ang isa pang rider nag-skid pero tuluyang nadulas. Yan ang mga eksena sa naganap na Boss Ironman Motorcycle Challenge ngayong taon.
Dahil dito, ginisa ng House Committee on Transportation ang organizers na BMW Owners Society of Safe Riders o BOSS. Hindi nyo ba na-anticipate na merong madidisgrasya, may maaaksidente at the course? Kasi lahat ba ng dadaanan ninyo, sinasabi nyo kung safety ito? Bakit may naaksidente? Kung safety ito, bakit meron bang nakalagay sa mga roads na merong dadaan dito na may ganitong race? Meron bang paunawa sa publiko na may ganitong dadaan? 2006 pa nag-umpisang event kung saan 1,200 kilometers ang kailangang tapusin ng participants sa loob ng 24 na oras. Nitong Pebrero, 22 road crash incidents ang naitala sa Luzon leg, habang 3 naman sa Mindanao leg noong Enero. Isang non-participant mula sa San Juan, La Union at isa mula sa Dagupan, Pangasinan ang namatay. Lumabas sa pagdinig ng kamera na notorious talaga ang event pagdating sa road accidents dahil sa overspeeding at reckless driving. Kaya si Dagupan Mayor Belen Fernandez gusto nang tuluyang ipatigil ito ni hindi man lang nga daw sila hinihingan ng permit para rito. Ginaanan lang ho kami. It's our national road and we are not, it's not our jurisdiction. But please remember, the people that are watching this event are our people of the city. So I'm planning to ask for an ordinance. Maybe we should put a stop on this. And if anyway, it doesn't benefit our people. Ganito rin ang pananaw ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Stop nyo na po, di ba? Kasi dapat gawin nyo ito sa proper na racing place. Hindi pang race ang mga national road, Sir Chair. Hindi pang endurance challenge itong mga national road. Sagot ng grupong BOSS, seriously contemplating, reviewing, not to push through for the event because of the 2 deaths that had happened. Wala pong kapalitang buhay sa amin. Mas yung outreach namin, gagawa kami ng paraan. Pero hindi kumbinsido si One Rider Party List Representative Rog Gutierrez. Another thing, can we clarify if they are saying that 2025 will not push through or they are only contemplating? The contemplation not to push through for it is more of nothing at all at 2025. The realization of the board is that it cannot be on the road because the situation now and 17 years ago are totally different. So yun po ang realization ng board na hindi na tayo pwede. Sobra ng daming sasakyan, sobra ng daming mga motor. Humihingi rin si Gutierrez ng kopya ng waiver na pinapipirma ng mga organizers sa participants para makita kung ano ang mga inaalis sa kanilang liability. Napag-alaman din noong 2023, nakatanggap ng reklamo ang Land Transportation Office o LTO para ipatigil ang Boss Ironman Challenge. Ipinadaan pa ang reklamo sa Office of the President. Unang kinatigan ng LTO ang reklamo at ipinatigil ang karera. Pero inapila ito ng organizers at nang i-review ng LTO, binawi nila ang naunang desisyon dahil nakitaan daw nila ng sapat na basehan para pahintulutan ang event. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. What's up mga kapatid? Unang depensa ng kanyang WBC minimum weight title para kay Pinoy boxer Melvin Jerusalem sa September at makakatapat niya si Mexican challenger Luis Castillo. Dito sa bansa magaganap ang laban at ayon sa MP Promotions, tinitingnan nila ang Manila, Masbate or General Santos City na posibleng mga venue. Walang talo ang Southpaw na si Castillo kaya siguradong magiging threat siya para sa pambato natin. Pero hindi pa man napapabagsak si Castillo, hindi pa siya nakakatapat ng kasing experienced at husay ng Jerusalem na nakatalo na ng 2 Japanese World Champions. Wala pang formal announcement pero tuloy-tuloy ang training ng Pinoy sa Cebu at siguradong ready siya kung kailanman ma-confirm ang bakbakan. Sa volleyball, balik PVL si MJ Perez at siya ang magiging import ng Signal HD Spikers sa parating na 2024 Reinforced Conference.
Familiar face ang Venezuelan sa Philippine Volleyball na huling naglaro para sa F2 Logistics Cargo Movers sa Philippine Superliga noong 2017 hanggang 2019. Pinangunahan niya ang kanyang koponan sa kanilang 2017 Grand Prix Championship at siya ang tinanghal na MVP. Since noon, naglaro siya sa mga pro league sa Italy, Egypt at Vietnam. Malaking acquisition ng Wing Spikers sa HD Spikers na kinapos lang at nag-second place noong 2022 Reinforced Conference. Okay, ang alis mga kapatid, may sports pa tayo mamaya. Susunod, mga namerwisyong residente sa Wata Wata Festival sa San Juan, pananagutin daw ng lokal na pamahalaan. Lalaki sa India na laging nagno-nosebleed, meron palang linta sa ilong. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Maraming motorista at commuter ang naperwisyo nang basain sila ng mga residente ng Wata Wata Festival sa San Juan City. Nagsori ng lokal na pamahalaan at tiniyak na mananagot ang sinumang nagmalabis ng pista. Nasa frontline ng balitang yan si Reynal Pawid. Pinalibutan at niyugyog ang kotse. Pilit binuksan ng truck sabay saboy ng tubig. Ang jeep namang ito, sinampahan habang tinatalunan. Ganyan ang ilang eksena sa Wata Wata Festival sa San Juan City nitong Lunes. Ang mga tagpong yan viral sa social media at pinuputakti ng mga batikos. Isa sa mga nagtrending ang kuha sa lalaking ito na nakadila pa at tila ng bubuyo habang wina-watergun ang isang rider. Nakilala ng News 5 ang lalaki sa video na si Lexter Castro. Andito na ako, watergun ko, iaantay ka na. Sa kanyang Facebook Live, tila walang pinagsisiyan si Castro sa kanyang naging aksyon. Depensa niya. Mas mayayaman pa nga sa'yo, mas mababait pa rito, may pagbasahan pa, alam nila yung tradisyon dito. Kung ikaw taon-taon ka nandito, sana alam mo rin yan. Tradisyon mang maituturing ang basaan tuwing pista ng San Juan, may mga alituntuning inilabas ang lokal na pamahalaan para hindi makapamerwisyo. Una, bawal ang mga tubig na may yelo. Hindi rin pinahihintulutan ang pwersang pagbubukas sa mga pinto ng sasakyan. Pati ang alugin o yugyugin ang mga sasakyan. Dahil sa kaliwat ka ng batikos, nagsorry ang city government ng San Juan. Ang layunin po ng kapistahan ng San Juan ay pagdiwang ang kapistahan ni San Juan Bautista. It is a symbolism of the baptism of Jesus Christ by St. John the Baptist. Ngunit yung mga ganitong mga panggugulo na ginagawa ng ating mga mamamayan, iilan sa ating mga mamamayan, ay sumisira sa imahe at reputasyon ng ating lungsod at ng ating kapistahan. Kaya inuulit ko, hindi ako papayag na masira. Inimok rin nila ang mga naperwisyo na formal na magreklamo sa kanilang tanggapan. Ipadala lang daw sa kanila ang video at picture para malaman ang pagkakakilanlan ng mga lumabag. Ipapasa raw ito sa San Juan City Police para sa legal na aksyon. Ang mga mapapatunayang lumabag sa ordinansa maaaring magmulta ng aabot sa 5,000 piso o makulong ng hanggang 6 na araw. Kung menor de edad naman, dadalhin siya sa City Social Welfare and Development Office. Nagbabalita mula sa Frontline, Reynal Pawid, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Pinasususpinde ng LTFRB ang lisensya ng tsuper ng jeep na namahiya ng isang pasahero daw sa kanyang timbang. Bukod dyan, pinagbabayad din ng multa ang mga operator ng jeep. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Nagdesisyon na ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa ipapataw na parusa sa nag-viral na driver ng jeep at asawa nito na namahiya ng isang pasahero dahil sa kanyang pangangatawan.
Noong June 10, sa pilitang pinababa ng driver na si Arneto Palisan ang pasaherong si Joy Gutierrez dahil sa kanyang timbang. Dahil sa pamamahiya sa pasahero, inutusan ng LTFRB ang operator na sina Romeo Guerrero at Flora Magtibay na magbayad ng 15,000 piso. Dahil yan sa pagkuha nila ng walang galang na driver, hindi paghatid dito sa pasahero, at paglabag sa Memorandum Circular na tungkol sa pagsunod ng mga tsuper sa Safe Spaces Act. Inirekomenda rin ng LTFRB sa Land Transportation Office na suspindihin ang lisensya ng driver na si Palisan. Ang naging asal daw ni Palisan at asawa niyang si Mary Ann Corpus na kasama niya sa pagbiyahe ay kasuklam-suklam at hindi katanggap-tanggap. Dagdag pa ng LTFRB, nararapat lang na parusahan ng dalawa dahil sa pamamahiya kay Gutierrez na inamin din naman ng driver. Sa isang text message sa News 5, sinabi ng pasaherong si Gutierrez na natutuwa siya sa naging desisyon ng LTFRB. Sa kabila niyan, nalulungkot din daw siya dahil sa parusa sa tsuper. Hiling lang niya, magsilbing aral ito kina Palisan at Corpus. Sana rin daw ay matigil na ang ginagawa nilang diskriminasyon. Sa pakikipag-usap naman ng News 5 kay Guerrero na operator ng jeep, tatanggapin daw nila ang parusa. Siguro babayaran ko na lang kasi wala naman ibang paraan. Kasi kung sa driver lang naman, sa nakikita ko naman, wala siyang pambayad. Kaya ako na lang magbabayad, magsusurrender siguro yun. Sa ngayon, hindi na raw minamaneho ni Palisan ang jeep ni Guerrero. Gusto man daw nitong bumalik sa kanya, hindi niya na raw ito tatanggapin. Malaki ang utang niya sa akin sa boundary. Kaya lang man tinanggap ko, sir, doon. Umalis na. Kaya lang sa awa naman, naawa ko sa kanya dahil nikiusap na ma-renew lisensya niya. Kaya sabi ko siya, papautakin kita ng pang-renew. Kaya pantubusan huli niya na lisensya. Kaya ako pinabalik siya. Nagbilin na gusto niyang bumalik dito. Palagi ko naman siguro hindi na po pwede yun. Paalala naman ng LTFRB sa lahat ng tsuper, bawal mamili at tumanggi sa pasahero dahil kasama ito sa mga kondisyon sa pagbibigay ng prangkisa sa kanila para sa pamamasada. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Bumangga sa motorsiklo ang isang batang biglang tumawid sa kalsada sa Tondo, Maynila, habang sa Bulacan, patay naman ang 2 sakay ng motor nang bumangga sila sa truck. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Maluwag sa intersection na yan ang dumaan ng isang motorsiklo sa Plaridel, Bulacan. Hindi nagminor ang motor bago lumiko. Dumiretso ito hanggang sa bumangga sa paparating na trailer truck. Dead on the spot ang rider ng motor na si Moises Calios Jr. Namatay naman habang ginagamot sa ospital ang backride niyang si Joey Talavera. Nagkaaregluhan ng magkabilang panig kaya hindi na kinasuhan ang truck driver. Wala ring traffic sa kalsada nito sa Tondo, Maynila nang dumaan ang isang motorsiklo. Maya-maya, biglang sumulpot ang isang batang lalaki at bumangga sa motor. Humandusay sa kalsada ang bata. Agad namang sumaklolo ang rider na si Rogie Soreda. Isinakay ang biktima sa tricycle, saka itinakbo sa Tondo General Hospital. Ayon kay Soreda, pauwi na siya galing trabaho nang mangyari ang disgrasya. Nagulat na lang din po ako sa peripheral eye ko po, nakita ko yung bata. Pinilit ko po siyang iiwas. Kumbaga, yung motor ko para hindi ko siya magip. Kaso, that time po talaga hindi na kinaya ng preno. Kinabahan daw siya nang makitang dumudugo ang mga galos ng bata. Nung nakita ko po na nag-seizure po yung bata, doon na po ako medyo nagpanik. Lalo na nung time na nakita ko pong may tumutulo ng dugo sa bata. Maayos naman na daw ang kalagayan ng bata matapos sumailalim sa x-ray at CT scan. Nakalabas na siya ng ospital at binayaran din ni Soreda ang gastos. Tingin naman ng barangay, may pananagutan din ang magulang ng biktima. Siguro, culpable pa rin ng magulang, di ba? Dahil minor no? Sa nakita ko, bata sa kakulitan Kasi yung driver nga, di ba, dire-diretso lang. Bigla lang sumulpot Hindi na nagsampan ng reklamo ang pamilya ng biktima, pero mag-uusap pa sa barangay ang magkabilang panig. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Dahil sa problema sa utang ng hostage ang isang lalaki sa Cagayan de Oro City. Sa gilid ng Masterson Avenue noong Martes, iginapos ng lalaking ito ang isang babae at tinutukan ng kutsilyo sa liig. Nakipagnegosasyon ang suspect sa mga pulis para humingi ng getaway vehicle. Nang ibigay sa kanya ang isang pulis mobile, bigla siyang sinunggaban ng pulis at nahuli. Sugatan ng biktima at ang isang pulis na nasaksak ng suspect. Pareho naman silang nasa maayos na kalagayan. Ang suspect dinala sa ospital nang iuntog ang kanyang ulo sa rehas.
Napag-alamang problemado pala ang lalaki dahil sa malaki niyang utang sa kanilang probinsya. Dumaan daw sa 12 lugar ng West Philippine Sea ang pinakamalaking barko ng China Coast Guard na tinawag na The Monster. Ayon sa Philippine Coast Guard, kabilang sa dinaanan ng The Monster sa nakalipas na 10 araw ay ang Parola Island, Pag-asa Island, Lawak Island, Escoda Shoal, Bajo de Masinloc at iba pa. Nasundan daw ng ating Coast Guard ang paggalaw ng barko ng China sa pamamagitan ng Dark Vessel Technology ng Canada. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, J. Tariela, labag sa soberanya ng bansa ang pagdaan ng The Monster ng China sa Parola at Pag-asa. Huling namataan ngayong araw ang barko ng CCG 46 nautical miles southeast ng Sanya, Hainan. Nagsimula ang paglalayag ng The Monster ng China sa West Philippine Sea matapos ang insidente sa Ayungin Shoal noong June 17. Patay ang 7 miyembro ng Communist Terrorist Group sa enkwentro ng militar sa Pantabangan, Nueva Ecija. Sa videong ito, maririnig ang palitan ng putok ng baril sa barangay Malbang kahapon. Ayon sa Philippine Army, sumiklab ang bakbakan ng matunto nilang grupo sa kinasang hot pursuit operation sa lugar. Wala namang nasaktan sa panig ng militar. Na-recover sa encounter site ang 10 matataas na kalibre ng armas, mga dokumento at iba pang personal na gamit. Ayon sa mga sundalo, mula pa Aurora at Nueva Vizcaya ang grupo. Pumunta raw sila sa Nueva Ecija para manakot at mang-impluensya ng mga sibilyan. Nakumpiska naman ang higit 100 gramo ng high-grade marijuana o kush sa Port of Clark sa Pampanga. Idineklarang laruan ng parcel pero nang idaan sa x-ray machine, dito na naghinala ang mga tauhan ng Bureau of Customs. Binuksan ang package at nakita ang 142 grams ng kush na nakapaloob sa plastic. Nasa 234,000 pesos ang kabuang halaga niyan. Nag-issue na ng warrant of seizure and detention laban sa subject shipment dahil sa paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act. Sa ibang balita, niyanig ng magnitude 4.7 na lindol ang Occidental Mindoro kanina. Sa pinadalang video na ito ng isang netizen sa News 5, kita ang pag-uga ng ilaw sa isang paralan sa Indang, Cavite dahil sa lindol. Ayon sa Fivox, naitala ang sentro ng pagyanig sa layong 37 kilometers timog ng bayan ng Paluan mag-alas 10 ng umaga. Pinakaramdam ang pagyanig sa ilang lugar sa Cavite. Intensity 2 sa Tagaytay City, Alfonso at Mendez, ganoon din sa Mabini sa Batangas. Intensity 1 naman sa Maynila, Navotas at sa bayan ng Amadeo sa Cavite. Wala pa namang naitatalang pinsala o aftershocks. Posible matagalan pa bago ideklara ang La Nina sa Pilipinas. Ayon sa Pag-asa, may 50% na posibilidad na magsimula ang La Nina mula Setyembre hanggang Nobyembre. Taliwas sa una nilang pagtataya na mararamdaman na ito sa Agosto o Oktubre. Matatagalan daw ang La Nina dahil kagagaling lang ng bansa sa El Nino o matinding tag-init. Oras na magsimula ang La Nina, magdadala ito ng mas madalas sa pag-ulan sa bansa. Nakagagaling natin sa strong El Nino. So, ibig sabihin po, very well mixed ang ating karagatan. So, napakaliit ng temperature gradient or temperature differences ng ating buong karagatan. We see a weak La Nina towards the end of the year. Hindi pa man La Nina, tumaas na ang kaso ng leptospirosis nitong mga nakaraang linggo. Posible pa yang magtuloy-tuloy dahil sa mga pag-ulan. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. 5 araw na nakakonfine dito sa National Kidney and Transplant Institute sa Quezon City ang 19 anyos na si Ren Gonzalez. Napalusong kasi siya sa gadibdib na baha nang umapaw ang creek sa tabi ng kanilang bahay sa Parañaque dulot ng malakas na ulan noong June 5. At makalipas ang ilang linggo, sumama na raw ang pakiramdam niya. Naglinis po kami ng gamit kasi po inaabot na po yung bahay namin. Bagsak po yung katawan ko, then wala po, sobrang tamlay ko po talaga. Taas po ng lagnat ko. Then after 3 days po, di na po ako makaihi. Masakit na po yung tiyan ko. Nakumpirma ng mga doktor na tinamaan siya ng leptospirosis. Kinailangan pa siyang isailalim sa dialysis. Di na po ako talaga lulublob sa baha. Di na po ako uulit. Nakaka-trauma po yung experience ng lepto. Kabilang si Ren sa 10 pasyenteng naka-admit ngayon dito sa NKTI dahil sa leptospirosis. Kada araw umaabot doon sa 2 pasyente ang na-admit dito at inaasahang tataas pa yan ngayong tag-ulan.
Ang leptospirosis ay isang sakit mula sa bakterya na galing sa mga ihi ng hayop gaya ng daga. Humahalo ito sa tubig at pwedeng pumasok sa mga sugat o mata, bibig at ilong kapag na-expose sa kontaminadong tubig. Kabilang sa mga sintomas ang lagnat, pananakit ng ulo, painginig, pananakit ng kalamnan, pagsusuka, pamamantal at paninilaw ng balat at mata. Delikado ang leptospirosis pag hindi naagapan. Pumupunta sila sa mga specific organs. So they go to the kidneys and doon sila nagkakaroon ng problema. They affect the kidney function. It can also go to the brain. Kailangan maggamot talagang mabilis para mawala ito. Kundi pwedeng mamatay yung mga pasyente sa komplikasyon. Sa NKTI, umabot na sa halos 6 na po ang kaso ng leptospirosis ngayong taon, kung saan 3 ang namatay. Sa buong Pilipinas mula January 1 hanggang nitong June 15, umabot na sa halos 700 ang kaso. 84 dyan ang namatay. Dumarami raw ang kaso noong mga nakalipas na linggo. Mula sa 6 lang noong May 5 hanggang 18, pumalo sa 83 ang naitalang leptospirosis cases noong June 2 hanggang 15. It is a surprising rate. We would even say it is alarming, but it can be controlled. In-anticipate na rin naman natin kasi panahon na ng tag-ulan. Mas maraming baha, mas maraming ulan, mas maraming pagkakataon na tumaas yung bilang ng kaso. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosecon, News 5. Mga kapatid, kabaliktaran ng El Nino ang La Nina. Kung ang El Nino, sobra-sobrang init ang dala. Sa La Nina, malamig na temperatura naman ang hatid. Nararanasan po ito kapag iyong trade winds o yung hangin sa Pacific Ocean, itinutulak iyong mainit na tubig papunta sa Western Pacific region, kung nasaan ang Pilipinas. Ang epekto po nito, mas mababang temperatura at mas maraming ulap na magpapaulan sa ating bansa. Posible ring mabuo ang mas maraming bagyo. At pag mas madalas ang bagyo't ulan, madalas din po ang baha. At pag may baha, dumarami ang kaso ng waterborne diseases gaya na lang ng leptospirosis, cholera at iba pa. Madalas nangyayari itong La Nina pagkatapos po ng El Nino. Huling nakaranas ng La Nina ang bansa mula October 2021 hanggang December 2022. Noong panahong yan, 22 bagyo ang dumaan sa Pilipinas. Kabilang po riyan yung bagyong Odette. Umabot sa 12 milyon ang naapektuhan ng bagyong yan sa bansa. Kung hindi po natin ito paghahandaan, maraming o maaaring mas marami pang mapinsala ang La Nina. Kabilang na ang produksyon natin ng pagkain. Kaya mahalagang nalalaman natin ang mga ganito. Hindi lang for added information, kundi para na rin maiwasan ang mas malalaki pang problema. Dahil tulad ng K-alaman, ang pagiging maagap kontra sakuna ay K-yamanan. K-OK. Susunod, 3 milyong trabaho target na maibigay ng pamahalaan sa mga Pinoy hanggang 2028. Mga angkat ng abot sa 200,000 metriko toneladang asukal nakatakdang aprobahan ng Department of Agriculture. At ACT Teachers Party List Representative Franz Castro tatakbong senador sa 2025 midterm elections. Tuloy-tuloy pa makabulang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Lusot na sa Bicameral Conference Committee ang panukalang patawan ng VAT ang foreign digital service providers. Sa ilalim nito, 12% ang ipapataw na buwis sa mga banyagang provider. Ayon sa hepe ng Senate Committee on Ways and Means na si Senator Sherwin Gatchalian, target nitong ipatas ang labanan sa nasabi sektor. Sa kasalukuyan, tanging digital service provider lang sa bansa ang napapatawan ng buwis. Nasa 18 bilyong piso kada taon ang posible maging kita ng pamahalaan sakaling tuluyang maisabatas ang panukala.
Target ng Administrasyong Marcos na makalikha ng 3 milyong trabaho hanggang 2028. Ito ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagdalo niya sa National Employment Summit sa Maynila ngayong umaga. Para mangyari ito, malaking tulong daw ang Trabaho para sa Bayan Plan o TPB. Ito ang 10-year National Employment Master Plan ng pamahalaan. Pinuri rin ni PBBM ang paglagda kanina sa isang employment covenant. Ang dalawang dokumento raw na ito ay magsisiguro ng pagtutulungan ng iba't ibang ahensya para maayos ang pagbibigay ng trabaho. We have exciting times that lie ahead. We look forward to the new jobs, the new sectors, the new opportunities that are waiting for us and for the Philippines. Planong aprubahan ng Department of Agriculture ang pag-aangkat ng abot sa 200,000 metric tons ng puting asukal. Layon daw nitong punan ng posibleng kakulangan sa supply pagdating ng Agosto at matiyak na stable ang presyo ng asukal sa merkado. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, maaaring ilabas ang bagong sugar order sa Hulyo. Target kasing matanggap ang imported na asukal sa Setyembre o bago ang anihan sa Oktubre. Tatakbong senador sa 2025 midterm election si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Ayon kay Castro, tugon niya ito sa hamon ng mga guro na magkaroon ng boses ang mga nasa education sector sa Senado. Nakita naman daw siguro ng publiko ang kanyang track record. Plano na rin daw bumuo ng Makabayan Coalition ng kanilang senatorial slate. Pero bukas pa rin daw silang makipag-alyansa sa ibang partido na may pareho nilang prinsipyo. Nasa pool sa CCTV ang panloloob ng mga kawatan sa mga tindahan ng sigarilyo sa Queensland, Australia. Sa videong ito, kita ang paglapit ng dalawang nakaitim na lalaki. Ang isa sa kanila, pinagsisipa ang saradong tindahan tsaka gumilid. Dito na lumapit ang itim na SUV tsaka paulit-ulit na inatrasan ng tindahan. Hindi na nakunan sa CCTV ang aktwal na pagnanakaw. Samantala, dalawang lalaki rin ang pumuntirya sa isa pang tindahan. Ginamitan pa nila ito ng martilyo para buksan at tangayin ang mga sigarilyo. Inaalam na ng mga pulis ang koneksyon ng dalawang insidente. Tinutugis na rin ang mga suspect. Patay ang isang pasahero matapos mahulog ang sinasakyang cable car sa Medellin, Colombia kahapon. Ayon sa mga otoridad, higit 30 talampakan ang taas ng binagsak ng gondola. Katumbas siya ng 4 na palapag na gusali. 20 naman ang sugatan, kabilang ang 10 pasahero at 10 iba pa na tinamaan ng mga kumalas na bakal sa cable car. Inimbestigahan na rin ang dahilan ng disgrasya. Mga kapatid, number 1 overall pick ng NBA draft kanina si French forward Zachary Risache at maglalaro siya para sa Atlanta Hawks sa parating na season. Muling naglaro si Risache sa LNB Elite, ang Premier Division ng Pro Basketball sa France. Sa 32 games niya last season, nag-average siya ng 10.1 points and 3.8 rebounds. Sinungkit naman ng Washington Wizards para sa kanilang second pick, si Alexander Sarr na French din. Sa NBL naman naglaro si Sarr at gumawa ng 9.4 points, 4.3 rebounds, and 1.5 blocks per game. Number 3 para sa Rockets, si Reed Sheppard ng Kentucky, habang kinuha ng San Antonio Spurs si Stephon Castle sa 4th pick. Sa tennis, isang panalo na lang hinahanap ni Pinay star Alex Ayala para makapasok sa main draw ng Wimbledon. Come from behind victory sa qualifiers para kay Ayala kontra kay Tamara Zidacek ng Slovenia 1-6, 7-6, 6-3. Pagkatapos ng slow start, nagpakita ng composure at lakas si Ayala para itulak ang laro sa third set at doon niya sinicure ang panalo. Mas maraming error si Ayala sa match pero lamang siya sa service points. At yan ang mga pandi ng Sports News Today. It's your Sports Tito Mike Reyes. Peace and love. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, may bonggang donasyon ang K-pop group na 17 at UNESCO para po sa mga kabataan sa buong mundo. Magbibigay lang naman sila ng $1 million na grant o katumbas ng 58 million pesos. Gagamitin ang bahagi ng pondo
para hubugin ang creativity ng mga kabataan. Gayon din ang kanilang kapakanan. Inanunsyo yan ng 17 matapos silang ipakilala bilang UNESCO's first Goodwill Ambassadors for Youth. Layo ng 13 miyembro ng grupo na ituro ang kapangyarihan ng pagsasama-sama ng mga kabataan. #GoingTogether. In our song Super, we repeat, I love my team, I love my crew. Shouting out in awe of the companionship we feel around us. Please know that you are not alone. You are a part of us. And your dreams are also 17 streams. Ito pa nga, nagsalita na si Aramina kaugnay sa issue ng umano'y kawalan nila ng theater etiquette nang manood ng isang musical sa PETA Theater noong nakaraang linggo. Paglilinaw po ni Ara, hindi nila kasama ang nakuna ng isang netizen na naglalaptop kasagsagan ng pagtatanghal ng One More Chance the Musical. Umamin din naman siyang saglit na sumilip sa kanyang phone. Hiling niya, sana'y hindi na palakihin pa ang gulo. Sa 30 years ko sa industry, never naman kayo nakarinig na I don't have manners. Sumilip lang ako ng phone. And yung kasama ko, it's normal na sumisilip ka ng phone. But not the entire show. At yan po ang ating showbiz updates at kay Alaman ngayong Webes. See you tomorrow mga kapatid. Ako po si Kalad Karen. Dapat pa talagang maghigpit, no, sa paggamit ng mga cellphone. Marami. Habang may play. Tama. Oo naman. Nakaka-distract kasi talaga. Oo, tsaka lalo na yung sa laptop yung ilaw, di ba? Parang minsan kasi parang dapat nakafocus ka sa stage eh. Minsan nakakaano yung... Kahit sa sinihan, ha? May mga ganun, Yes. liwaliwanag. Ng phone. Nakawawa rin yung nagpe-perform kasi. Oo, nadidistract din sila. Na-adjust naman ng brightness, mga kapatid. Pwede naman ibaba. Hindi, wag na lang talagang gumamit. Kung gusto nyo nang gumamit ng cellphone, manood kayo ng concert. Yun. Mag-video. Lahat ng tao naman doon naka-cellphone. Yun naman yung parang ano. Mailawin. Ang masama pa, baka nagbi-video chat pa sa theater. Wag niyo pong gagawin yan. Iba ang teatro. Iba yun. At yan po mga balita at impormasyong dapat nyong malaman sa araw na ito. Mga balita para sa mga may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga sangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.